So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ngayon habang sinushoot ko po tong video po na to, ngayon po ay November 4. So kanina habang naghahanap-hanap po ako ng mga balita sa Davao City, ang nakakagulat po dito, ngayong November pa lang ay meron pong tatlong bypass operation ang nangyari sa Davao City regarding sa droga. So, ibig sabihin nito mga kababayan, sa loob ng 4 na araw ngayong November, meron pong tatlong bypass operation tungkol sa droga. So, ano bang gusto kong sabihin dito? Akala ko ba yung Davao City ay malinis? Akala ko ba yung Davao City ay walang droga? Pero bakit sa loob ng 4 na araw ngayong Nobyembre, bakit ang daming nahuli na nagbebenta ng shabu at cocaine sa Davao City? So dito natin makikita ay yung pagiging ipokrito, 'di ba, ng ideology at nung prinsipyo ng mga DDS. Mamaya pag-usapan natin 'yan, no. So dito muna tayo sa mga nahuli. Okay. So ito nakita ko to kanina, no. Ito nabalita ito 20 hours ago. So kahapon. Okay? November 3. Sabi dito, no, drug bust nets high value target in Davao City. So authorities arrested a high-value target in a drug bust in Barangay Mata, Davao City on November 2. So November 2 pala ito, no? So November 2 nangyari kahapon na balita. Okay. Police only identified him as Rafa, a 20-year-old resident in Barangay Ilang, Tibungko. So tandaan nyo ha, ito si Rafa, 20 years old. Okay. Tapos, yung isa naman, ito, top 5 station level arestado sa bypass operation sa Davao City. Nabalitaan naman ito November 1. So hiwalay po ito. Ibang kaso po ito. So sabi dito, arestado, Bisaya kasi, no? Arestado ang USA ka top 5 station level human gikasa sa mga sakop ng kapulisan, pangunguna ni bla bla, hindi ko mabasa Tagalog, di ba? So, gila ang dinakpan nga si alias Dos, 40 years old. Kanina, 20 years old yung nahuli, ngayon naman po 40 years old. O, di ba? So, nangyari po yan November lang, ah. So, November 1, November 2, tapos ito, nangyari to kahapon. Nabalitaan naman ito sa News 5. So, ito, panoorin nyo to. Nagdodroga ang 4 na sospek ng arestuhin sa nirerentang bahay sa Davao City. Nakumpiska sa kanila ang higit 1.7 million pesos na halaga ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Tul muna tayo, no? So, 1.7 million pesos naman to. Ibang kaso naman ito. 'Di ba? Sa loob mismo ng Davao City, kung saan sinasabi ng mga putang inang mga DDS na 'yan na pinaka-safe, pinaka-malinis at drug-free na probinsya or municipality sa buong Pilipinas. Sabi ko sa inyo, malaking kabulshitan po yung drug war na yan eh. Sige, balikan natin yan. Panoorin muna natin to. Sige. Pasado alas 8 kagabi, nang ikasa ng mga pulis ang buy-bust operation sa bahay na ito sa Barangay Baliok, Davao City. Eksklusibong nakasama ang News 5 sa operasyon ng sa pulis ng DCPO. Pagpasok ng mga operatiba sa bahay, agad pinusasan at pinadapa ang 4 na suspect kabilang ang isang babae. Naaktuhan silang gumagamit ng droga. Pagpaka sa sala nga illegal na pagpamiligya o illegal na droga. Section 5 of RA 9165. Doon na kay katungod na magpakahilom. Kinapkapan ng mga operatiba ang mga suspect at nakuha ang ilang sachet ng illegal na droga. Kabilang ang halos 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 1.7 million pesos. Nakumpiska rin ang 15,000 pesos na buy-bust money. Nakuha rin ang isang sachet ng hinihinalang cocaine na may timbang na 6 na gramo at nagkakahalaga ng higit 35,000 pesos. Matagal na raw minamanmanan ng mga pulis ang mga suspect. Nirerentahan lang nila ang bahay para gawin ang illegal na transaksyon. Inaalam pa ng otoridad kung saan kinukuha ng mga suspect ang mga illegal na droga.
na nalaman din po natin na isa po doon ay regional top 3 level of our high value individual sa atin pong drug list. At tapos naman po yung isa is number 1 naman po sa city level po. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Ayan na. So ngayon mga kababayan, malamang ang lusot dito ng mga DDS, tulo palaway niya no, takero, buti nga nahuli, kaysa naman sa hindi nahuli. So ang point natin dito, nahuli, so ang point dito, basag yung narrative ninyo na walang droga sa Davao. Akala ko ba walang droga sa Davao? Isang katutak pala. From 4 na araw ngayong Nobyembre, 3 beses na may nahuling drug pusher. So tandaan nyo mga kababayan, no, ito yung pinaka-bullshit dito eh. So kung titinan po natin yung record po ni dating Pangulong Duterte, si Digong, siya po ay naging mayor ng Davao City from 1988, di ba? Tapos to 1998, tapos 2001 to 2010, tapos 2013 to 2016. Tapos yung mga pagkakataon na hindi siya naging mayor ng Davao, si Sara Duterte po ang nagme-mayor sa Davao City. So ang point dito mga ka-streetwise, no, from 1988, 4 na dekada na po ang nakalipas, mga Duterte po talaga ang may hawak sa Davao City. So ang point natin dito mga kababayan, 4 na dekada na nilang hawak yung Davao City. Bakit hindi po nila napatigil yung droga? Nakuha niyo yung point? Akala ko ba magaling sila? Sabi ng mga DDS. Akala ko ba malinis sa droga ang Davao City? Pero 4 na dekada na ang mga Duterte, hindi naman nila napatigil ang droga. At alam niyo kung ang pinaka-bullshit dito? Hindi na nga sila naging successful sa Davao City para ipatigil yung droga. Nung naging presidente pa si Digong, gumawa pa sila ng Davao sinunod nila yung Davao model ni Sara Duterte ng Tokang at ito po ay in-execute sa buong Pilipinas. Palpak na nga sila sa Davao City regarding sa droga and then, di ba, nag-nationwide pa sila. Nakuha niyo yung point mga ka-streetwise, no? Kaya para sa akin, dito natin makikita na talagang hindi po talaga ganun kagaling at kahusay itong mga Duterte. Magaling lang po silang mambola, magaling lang po talaga silang politiko. So ngayon, ang sinasabi natin dito, hindi po ito yung first time na nangyari po ito. 'Di ba? Kung re-research po natin, nitong mga nakaraang buwan lang, sa loob mismo ng Davao City, mayroon pong 37 ata, kung hindi ako nakakamali. 37 po na empleyado ni Paulo Duterte sa loob mismo ng Davao City Hall ang gumagamit ng droga. Well, at alam niyo pa kung anong pinaka-bullshit pa dito? 'Di ba si Digong tatakbong mayor ulit. Tatakbo siyang mayor ulit, 'di ba, ng Davao City. Sabi ni Digong na ipagpapatuloy niya daw po yung kanyang proyekto kontra droga. Kita nyo, 'di ba? Ang tawag dito mga ka-streetwise insanity. Ano ba ibig sabihin ng insanity? So yung insanity po ay doing the same mistakes but expecting a different result. So hindi po talaga maganda yung proyekto ng Davao City sa droga, pero si Duterte, pag siya naman daw po maging mayor, ipagpapatuloy niya daw po yung nasimulan niya na hindi epektibo. So kayong mga taga Davao City, dapat po maliwanagan na po kayo sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Mamamatay tao po si Duterte. Hindi kasi ang point dito, no? Hindi kasi kayo yung namatayan. Hindi kasi kayo yung nabiktima ng EGK. Pero eventually, at wag naman sana mangyari, kung merong isa sa pamilya ninyo ang naging biktima ng EGK, sisigaw din po kayo ng human rights. Sisigaw din po kayo ng due process. So, ewan lang, medyo bahala kayo mga taga Davao City. Total, gusto nyo si Duterte, di bahala kayo. Pero ang sinasabi natin dito, basag na basag po yung narrative nila ngayon. Di ba? So yun, maiksing content lang ito mga streetways, no? So kayo po, no, dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa nahuli na mga drug pusher dyan po sa Davao City. At talagang pumupunta sila sa Davao City, no? At matagal na po nilang ginagawa ito. Di ba?
So kayo ba, naniniwala ba kayo na epektibo yung proyekto ni Duterte kontra droga, o isa lang itong katangahan at isa lang itong propaganda para takutin po ang mga Pilipino para sumunod po sa kanila? O, di ba? So ganun lang yon. So yan, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, bye-bye, thank you.